Magandang araw. Ito po si Mark Solirag at ito po ang aking daily devotion ngayong December 19. Bakit sinabi ni Jesus na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay? Jesus the way. Na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 daily devotion. Ang Bible verse ng araw ay galing sa John chapter 14 verse 6. Sabi po ay, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Ngayon, pag-usapan natin yung isa sa pinaka-powerful at pinaka-direct na sinabi ni Jesus sa buong Bible. Nakikita natin ito sa John chapter 14 verse 6 kung saan sinabi niya nga na I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. So, unang tingin parang simple lang siyang pakinggan. Pero kapag pinag-isipan natin ng mabuti, ang sobrang bigat ng claim na ito, hindi sinabi ni Jesus na ituturo ko sa inyo ang daan o papakita ko sa inyo ang katotohanan o hindi kaya malis, ibigyan ko kayo ng buhay. Ang sinabi niya, ako ang daan, ako ang katotohanan at ako ang buhay. Ibig sabihin, hindi lang siya isang guide, hindi lang siya isang teacher, at hindi lang siya isang messenger. Siya mismo ang sahin. Para mas maintindihan natin ito, balikan natin yung idea ng temple sa Old Testament. Noon, ang temple ang sentro ng worship. Doon ay nirahan ng presensya ng Diyos. Doon nagaganap ang sacrifice para sa kapatawaran ng kasalanan. Kung gusto mong lumapit sa Diyos, nadaan ka sa temple, sa mga pari, sa rituals at sa mga handog. Kaya nung dumating si Jesus, binago niya ang lahat. Hindi niya sinabing ibabalik ko kayo sa temple. Ang ginawa niya, siya mismo ang naging templo. Siya na ngayon ang meeting place ng Diyos at ng tao. Sa kanya na matatagpuan ang kapatawaran, ang katotohanan at ang buhay na walang hanggan. Pang-una is, Jesus is the way. Kapag sinabi ni Jesus na siya ang daan, malinaw na malinaw ang mensahe niya na siya lang ang access punta sa Ama. Hindi sapat ang good works, hindi sapat ang pagiging mabuting tao, at hindi sapat ang pagiging religious. Kahit nga nung kapaka-active sa simbahan, kung wala si Jesus, wala ka pa rin sa daan. Pangalawa, Jesus is the truth. Sa mundo ngayon, parang subjective na ang katotohanan. Kung ano ang totoo para sa iyo, yun na yung totoo. Pero kay Jesus, ang truth ay hindi opinion. Ang truth ay isang person at siya iyon. Si Jesus ang katuparan ng lahat ng simbolo ng Bible. Lahat ng prophecy, lahat ng larangan, lahat ng sacrifices, lahat ng yun ay nagtuturo kay Kristo. Kaya kapag hinahanap mo ang katotohanan tungkol sa Diyos, tungkol sa sarili mo at tungkol sa purpose ng buhay mo, hindi mo ito makikita sa philosophy o sa trends ng mundo. Makikita mo ito kay Jesus. Tanglas, Jesus is the life. Hindi lang ito tungkol sa buhay ngayon, kundi eternal life. Jesus ang pinanggagaling ng tunay na buhay. Yung buhay na may kabuluhan, may pag-asa, at may patutungan. Maraming tao ang buhay nga pero patay sa loob. May trabaho, may pera, may achievements pero empty. Bakit? Kasi nawalay sila sa source ng life. At ang source na iyon ay si Jesus. Kapag sinabi ni Jesus na siya ang buhay, pag si Jesus sinasabi niya siya ang buhay, sinasabi niya na ang buhay na walang hanggan ay hindi lang lugar. Ito ay relasyon sa Kanya. Yun lamang.